Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng tatlong mangingisda ng FFB Dirin na nasawi sa Bajo de Masinloc matapos banggain ng isang commercial vessel. Sa isang pahayag sa social media, sinabi ng Pangulo na lubha nilang ikinalulungkot ang nangyaring pagkamatay ng mga mangingisda kabilang na ang kapitan ng bangka. Sa ngayon, iniimbestigahan pa niya ang insidente para matiyak ang mga detalye kaugnay ng trahedya. Tiniyak din ito sa mga biktima at pamilya na pananagutin ang mga responsable sa insidente. Ang Department of Foreign Affairs o DFA nagpaabot din ng pakikiramay sa mga naiwang mahal sa buhay ng mga biktima. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, hihintayin na lamang nila ang resulta ng investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG bago magbigay ng komentaryo bilang pagrespeto sa pamilya ng mga nasawi. Si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri naman naniniwalang dapat maghain ng kaso ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng PCG laban sa kapitan at tauhan ng oil tanker. Ito'y kung mapatutunayang mayroong malinaw na intensyong pabayaan ng mga Pilipino mangingisda. Kabilang dito ang kasong homicide, ganun din ang bayad pinsala para sa pamilya ng mga nasawi. Maaari niya itong gawin sa mga korte sa Pilipinas o di naman kaya sa korte sa ibang bansa kung saan nakarehistro ang oil tanker. Parang hit and run incident yan na alam na nila na binunggo nila yung barko ay yung fishing vessel, tapos lumubog, hindi nila tinulungan, pinabayaan. Kung may clear intent na gawin yun, that of course, charges of homicide can be filed against the ship captain and the ship mates. Kailangan habulin itong tanker na ito at yung may-ari ng tanker na ito para sa hustisya, no, na hinahanap ng tatlong pamilya na nawalan po ng kanilang mahal sa buhay. Punto pa ng mambabatas, may pananagutan anya ang naturang oil tanker sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kung saan nakasaad ang Code of Conduct na siyang dapat gawin sa oras ng aksidente sa international waters. Ang ilang senador kinundi na rin ang insidente at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng tatlong Pilipino mangingisda. Nanawagan ang mga ito ng patas na investigasyon para matiyak na managot ang mga may kasalanan sa ilalim ng umiiral na batas. Dahil sa insidente, muling tiniyak ng liderato ng Senado na dadagdagan ng bilyong-bilyong pisong pondo ang PCG para makabili na ng mas malalaking barko at kung kakayanin 24/7 na ang pagpapatrolya sa mga karagatan ng Pilipinas para agad na makasaklolo sa mga aksidente. Si Senator Francis Tolentino naman gustong madagdagan ang pondo ng PNP Maritime Group. Sa budget hearing sa Senado ng Department of the Interior and Local Government, ipinunto ng mambabatas na nasa PNP Maritime Group ang mandato para sa law enforcement sa territorial waters sa bansa. While others may think that there is an overlap with the functions of the Philippine Coast Guard, when it comes to territorial waters, inland waters, law enforcement functions should be lodged with the Maritime Command. Dapat din anya ay malapit sa dagat ang headquarters gaya sa Zambales o Palawan o sa mga lugar kung saan madalas nangyayari ang oil spill. Sa kasalukuyan, nasa Camp Crame sa Quezon City ang opisina ng PNP Maritime Group. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acordal, nasa 224 million pesos ang naprobahang pondo para sa PNP Maritime Group sa susunod na taon. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.